Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na lamang nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, hingi muna ako ulit ng isang like dyan mga kababayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel Ronde TV mo. Yan ang mga kababayan. Update tayo sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ano namang balita sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon mga kababayan? Nasaan na ba yung ating mga pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro at itong si Jeffrey Magpantay mga kababayan? Ano na ba ang nangyari sa sinasabing imbestigahan na ng Senado? Naghain na nga ng resolusyon itong si Idol Senador Rapi Tulfo sa Senado para nga dalhin ang investigasyon sa Senado sa pagkawala nga ng beauty queen na si Catherine Camilon. At ang pangunahing suspect ay isang police major mga kababayan na nagngangalang si Police Major Alan De Castro at yung kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay. Sumuko nga mga kababayan sa mga kapulisan dyan sa Balayan, Batangas, ngunit hindi naman nagsasalita. Nanatili pa rin tikom ang bibig itong si Jeffrey Magpantay, imbes na natuwa na yung pamilya ni Catherine Camilon kasi nga sa wakas nagpakita na si Jeffrey Magpantay. Napakatagal nagtatago yan mga kababayan Sabi nga natin mga kababayan, siguro kaya nagtago itong si Jeffrey Magpantay kasi nga itinago muna si Catherine Camilon kung saan nila itinago talaga mga kababayan na hindi makikita, walang mga amoy, walang ebidensya. Kasi kung walang ebidensya, ano bang ikakaso dito sa mga suspect na ito mga kababayan? Yun ang sabi nga ng CIDG ay sa palagay nila itong si Catherine Camilon ay talagang napakanipis ng tsansa na buhay pa ito. Kasi sabi nga nung mga testigo na nakakita mga kababayan na binuhat niya itong si Catherine Camilon, inilipat doon sa sasakyan kung saan nakita nila na itong si Jeffrey Magpantay ay kasama nga sa nagbuhat ng mga kababayan at tinutukan pa sila ng baril na parang itong si Catherine Camilon ay wala na ngang buhay. Sigurado nga mga kababayan, siguro nga mga kababayan na itong si Catherine Camilon sa ngayon ay hindi na talaga ito buhay. Wala na talagang pag-asa. Napakahirap naman sabihin natin mga kababayan na nananatili pa rin buhay hanggang ngayon si Catherine Camilon. Nasa 4 na buwan mga kababayan. Si Jubilin Galieno mga kababayan nung nawala ito ay ilang buwan din nawala, pero talagang walang nakitang katawan, walang natagpuan na bakas malang ni Jubilin Galieno. Yung mga ID lang mga kababayan na pinatong doon sa isang bungo, pero hindi naman talaga kay Jubilin Galieno yung mga kalansay na yon, kung hindi ay inilagay lang. At itong kaso naman ni Catherine Camilon ay parang ganun rin ang pangyayari dahil wala pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon itong katawan nga ni Catherine Camilon mga kababayan. Ito, update tayo sa kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon mga kababayan. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Tayo sa kaso ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. December 19, 2023 nang magsimulang gumulong ang preliminary investigation sa reklamong kidnapping at serious illegal detention laban kina Police Major Alan De Castro, driver niyang si Jeffrey Magpantay at 2 pang suspect sa Batangas Provincial Prosecutor's Office sa Batangas City. Gaya ng inaasahan, no-show sa pagdinig sina Major De Castro at Magpantay. Ngayon lang kami nakatanggap ng complaint So as of now, wala pa kami masyadong alam. We'll be filing a counter affidavit after. Wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Yung malaman namin kung nasa ng aming anak talaga. 2 buwan na rin. Hirap. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, no-show pa rin si Major De Castro dahil masama umano ang pakiramdam nito. Nagsumite ng counter affidavit ang kanilang kampo sa piskalya. Nang araw ding yon, kusang ipirinisinta ni Jeffrey Magpantay ang sarili sa Balayan Municipal Police Station na ikinagulat ng kampo ni De Castro at nagbigay ng pag-asa sa pamilya Camilon. Kinabukasan, kinausap ng Criminal Investigation and Detection Group 4A si Magpantay. Pero why custody dito sa Balayan? Sir? January 17, sa ikatlong pagdinig, nagsumite ng reply affidavit at motion to inhibit ang kampo ni Camilon at CIDG 4A para hindi na ang Batangas Prosecutor's Office ang humawak ng kaso. Dahil dati palang Assistant City Prosecutor sa Batangas ang counsel ni Magpantay, nais silang malipat sa Regional Prosecutor's Office ang preliminary investigation. No-show pa rin si Major De Castro at Magpantay. Ayon sa kampo ni De Castro, ayaw umano nitong lumabas sa publiko.
Kasabay ng paggulong ng kaso ang walang hanggang pangungulila sa anak ni Rose Camilon. Oktubre pa nawawala ang dalaga at sa pagpapatuloy na pagbuklat ng mga pahina ng kwentong ito, tila mas dumarami pa ang tanong ng pamilya Camilon kaysa sa kasagutang higit 4 na buwan na nilang inaasam. January 18, pinirmahan na ng Regional Director ng Police Regional Quezon ang rekomendasyon ng PNP Internal Affairs Service na tuluyan ng sibakin sa serbisyo si Major De Castro. Dagdag ng PNP, sapat ang kanilang ebidensya gaya ng mga larawan at ilang pahayag ng mga kaibigan ni Camilon para sibakin sa serbisyo si De Castro kahit pa umano itinanggi nito ang mga alegasyon laban sa kanya. Pero ayon sa kampo ni De Castro, iaapela nila ang desisyong alisin siya sa serbisyo. Sa tagal ng panahong hindi natatagpuan ng dalaga, ayon sa CIDG, maliit na ang tsansang buhay pa ito. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. Hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. January 23 naman ang ihayag ng CIDG na nakipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration para sa hold departure order ni De Castro kung sakaling lumabas ito ng bansa. Umaasa rin ng CIDG na gawing state witness si Magpantay at ihayag nito ang nalalaman sa pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi pa dito natatapos ang kwento ng pagkawala ni Catherine Camilon. Hanggat hindi nagsasalita ang mga pangunahing sospek, hindi masasagot ang katanungan ng pamilya kung nasaan na nga ba siya. Kayo, sa tingin nyo, paano magtatapos ang kwento? Matatagpuan pa kaya si Catherine Camilon? Makakamit pa kaya ng pamilya ang hustisya? Yun lang mga kababayan, isang malaking pag-asa para sa pamilya ni Catherine Camilon mga kababayan. Itong driver bodyguard ni Police Major o dating Police Major Alan De Castro dahil sibak na ito mga kababayan. Itong si Jeffrey Magpantay. Kung magsalita lang ito mga kababayan, tapos na kagad itong kaso na ito. Wala na dapat itong dapat pang kung ano-ano pang proseso mga kababayan. Kung itong driver bodyguard ni Police Major o dating Police Major Alan De Castro ay ituro na nga na si Police Major Alan De Castro ang may kagagawan at itong kanyang dating o amo mga kababayan. Yun ang mahirap na talaga isipin na itong si Catherine Camilon ay nananatili pa ring buhay hanggang sa ngayon dahil sa napakatagal na mga kababayan na 4 na buwan, mahigit na. Ngayon, February na tayo ngayon. Itong video na ito ay nasa 3 days ito, nakalipas ng 3 araw. Yun ang sana umaasa pa rin naman talaga ang pamilya ni Catherine Camilon at yung ating mga kababayan na matagpuan pa rin ng buhay itong si Catherine Camilon kahit na sabihin ako mga kababayan sa tutulang. Yun na nga, na mayroon na tayong ganitong kaso din na sinusubaybayan katulad niya kay Jubilin Galiano ay wala na nga rin mga kababayan, hindi na natin maaasahan pa na hanggang sa ngayon ay nanatiling buhay pa itong nawawalang dalaga mga kababayan. Dahil nga, yung si Jubilin Galiano, namatay na lang yung ating idol na si Idol Biguas Tommy Abiliy ay hindi pa rin talaga natapos yung kaso. Iwan ko lang kung ano nang nangyari kay Liubert Dasmariñas ngayon kasi nga sabi nung bago nagkasakit si Idol Biguas Tommy Abiliy ay babalikan si Liubert Dasmariñas nila Major Manalo, isang major din yun na pulis ng Palawan mga kababayan. Iwan ko lang kung wala na kasi tayong nakukuhang balita tungkol kay Liubert Dasmariñas kung binalik ba nila sa kulungan. Kasi nga itong si Liubert Dasmariñas ay siya yung sinasabing pangunahing suspect doon sa pagkamatay ni Jubilin Galiano mga kababayan. Pero tawag nito mga kababayan, pinawalang sala ng piskal ng Palawan dahil nga wala namang sa loob ng 18 days na tao ay walang nangyayari pa na naging tuyong kalansay na yung nawawalang tao mga kababayan. Yan ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos pala ay mag-shout out muna tayo, hindi pala magpatuloy magtatapos. Yan ang shout out tayo ulit, shout out tayo kay Ma'am Berje Verheligius ng Pulilan, Bulacan. Ang nag-aabang ito si Ma'am Berje Verheligius ng Pulilan, Bulacan at kanya mga apo na si Coco, si Yuri at saka si Dion. Shout out kay Ma'am Wilma Kadusali, Idisa Borby, kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Ma'am Joyce ng Japan, Danilo Monterde, shout out Mauricio, shout out Ramon Romanida, Jumidis Alas ng
ng Negros Oriental. Isa pang problema itong si, iwan ko ano nangyari na naman kay tawag nito mga kababayan, isa pang congressman na sinibak si Arnie Tibes. Shoutout na rin kay Feliciana Alubaton, kay Hanji Gaming Tripoli, shoutout ha, kay Robert Lias, kay Romeo Insorio, kay Judy, Ma'am Judy ng Qatar, shoutout sa Ma'am Judy ng Qatar, Willa Maghanoy, shoutout, Amina Ignacio, kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout ha, kay Trabajador Mix Black, shoutout sa Aldir Partero, kay Idol Robert Tawada ng Ilido Palawan, at kay Iming Tantan. City Saliha Baguan, Idol, shoutout ha, Grabil Monkey, shoutout, at kay Ada Romaldo. Akara ko Romaldes, Romaldo pala. Yun ang hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV. Mo ingating lahat. God bless bawat isa sa atin.